Sa simula ng pelikula, ang sangkatauhan ay nagdala ng pagbabago sa klima, pandemya, at digmaan sa Earth, ang planeta ay hindi na pwedeng matirahan. At ang naghaharing piling tao ay tumakas sa lalong madaling panahon at tumira sa kolonya ng Space Kepler-209. Sa paglipas ng panahon, ang kolonya ay nakakakuha ng modernong teknolohiya at paglalakbay sa kalawakan, ngunit sila ay naging baog dahil sa mabigat na radiation doon. Pagkalipas ng 2 henerasyon, sinimulan na ng Ulysses Project na malaman kung posible pang bumalik sa Earth. Gayunpaman, ang unang ipinadala ay nawala sa unang misyon pagkatapos ng landing. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala sila ng pangalawang spaceship na tinatawag na Ulysses 2 kasama ang mga astronaut na sina Lewis, Tucker, at Holden. Sa kasamaang palad, ang pagpasok sa atmosfera ay lumalabas na mas magaspang kaysa sa inaasahan at ang space capsule ay bumagsak sa isang tidal flat malapit sa isang weather beacon na nagbo-broadcast ng data ng telemetry pabalik sa Kepler. Matapos lumangoy sa dalampasigan ng buong lakas upang mabuhay, sinubukan hanapin ni Lewis ang kanyang partner. Si Holden ay nasa beach din, ngunit sa kasamaang palad, nasawi siya at si Tucker ay nasa loob pa rin ng space capsule na may sugat sa binti. Walang pagpipilian si Lewis kundi mag-explore ng mag-isa. Sinimulan niya sa pagsubok ng tubig gamit ang isang biometer at paghahanap ng ilang palatandaan ng buhay. Matapos mahanap ang isang uri ng Chelicerata, nakatagpo si Lewis ng isang hayop na parang dikia, at nang subukan niyang kumuha ng sample para sa pagsubok, biglang tinusok ng nilalang ang kanyang pulso. Mabuti na lang at may medical kit si Lewis at agad na naglagay ng medical spray sa sugat bago ilagay ang sample sa kanyang pulang bag. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tucker sa kanya na may paparating na bagyo, at si Lewis ay hindi makita ang daanan dahil pinapalibutan siya ng makapal na fog, kaya umakyat si Tucker mula sa kapsula at nag-shoot ng flare. Kasunod ng liwanag, dahan-daang nagsimulang bumalik si Lewis sa shuttle, hindi alam na nakita rin ng isang misteryosong lalaki ang flare. Nauna siyang makarating sa shuttle at inatake si Tucker na ipinagtanggol ang sarili gamit ang flare gun at tinakat siya. Sa oras na sa wakas ay nakatawid si Lewis sa fog, nalaman niya na si Tucker at ang shuttle ay dinala sa ibang lugar. Naririnig niya si Tucker na sumisigaw para humingi ng tulong, kaya ginamit niya ang scope sa kanyang baril at napansin niya ang isang grupo ng mga tao na humihila sa kanyang shuttle. Biglang umatake ang isa pang grupo mula sa likod niya at nawala ng malay si Lewis. Maya-maya, nagising sina Lewis at Tucker sa isang malaking hukay ng tubig, at nagulat sila nang makitang may mga survivor na nagsasara ng takip. Nang makitang lumalala ang mga pinsala ni Tucker, umakyat si Lewis at sa isang butas ay humingi siya ng mga medikal na supply, ngunit ito ay masyadong madulas at siya ay nahulog. Sa sandaling iyon ang isang lubad ay inihagis pababa ng isang misteryosong figura, at sa wakas ay umakyat si Lewis upang mahanap ang isang buong komunidad ng mga mayabong na tao na kilala bilang The Mods. Hindi makapaniwala si Lewis na makakakita siya muli ng mga bata. Sa kasamaang palad, hindi niya naiintindihan ang kanilang wika at siya ay kinakaladkad palayo habang ang mga Mod ay gumagamit ng sign language upang hilingin sa kanya na tulungan ang lalaki na ang mukha ay nasugatan sa flare ni Tucker. Sinubukan ni Lewis na ipaliwanag na kailangan niya ang kanyang mga supply at sa wakas, nagpakita si Narvik. Marunong siyang magsalita ng Ingles at dinala niya si Lewis sa kanyang shuttle. Ang paghahanap ng mga medikal na tool ay madali, ngunit napansin din ni Lewis na may nag-alis ng lahat ng teknolohiya sa ship. Nang mag-alangan siyang gumalaw, itinulak siya sa lupa at hiniling na kumilos. Pagkatapos, pinagaling ni Lewis ang nasugatan na lalaki gamit ang first aid spray. Ginagamit ang pagkakataong itago ang ilang mga medikal na supply sa kanyang damit. Napansin din niyang may kumuha ng pulang bag niya, alam niyang nasa loob ang biometer. Nang siya ay muling itinapon pabalik sa hukay, binibigyan niya si Tucker ng gamot habang sinasabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng mga bata at sanggol na nakita niya. Dahil sira ang kanilang spaceship, naniniwala siya na kailangan nilang hanapin ang biometer at gamitin ito para humingi ng tulong. Gayunpaman, alam ni Tucker na ang kanyang mga pinsala ay masama at hindi siya makakatagal. Kaya kumuha siya ng solusyon na iniimbak niya sa kanyang army tag necklace at tinapos ang mga bagay para sa kanyang sarili. Nakaramdam ng kalungkutan ngayon, sinimulan ni Lewis na isipin ang tungkol sa kanyang pagkabata. Ang kanyang ama na si Blake ay isang astronaut din at siya ay nawala sa unang misyon. Noong bata pa siya, binigyan siya ni Blake ng isang kahon ng posporo na may 3 sikat na astronaut sa harapan at ipinakita sa kanya na mayroon din siya para magkatugma sila. Sinabi rin niya sa kanya na magsindi ng paisa-isa at ganoon din ang gagawin niya.
nangako na bago mawala ang huli, magkakasama silang muli. Ang pariralang para sa marami na inuulit ni Luis sa lahat ng oras ay itinuro sa kanya ng kanyang ama upang matuto siyang magmalasakit sa higit na kabutihan. Ang flashback ay kumupas at ipinahayag na si Luis ay mayroon na lamang isang natitirang posporo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay pumasok ang tubig at nagsimulang punan ng hukay, kaya nagsimulang umakyat muli si Luis. Nakahawak sa takip, humingi siya ng tulong at tinanggap siya ng isang lalaki na ilabas siya at itinali sa isa sa mga bangka ng komunidad. Si Luis ay kumikilos upang makuha ang kanilang tiwala habang pinapanood ang isang net na kinukuha ang katawan ni Tucker. Habang umaalis ang bangka sa kalagitnaan ng gabi, pinapanood ni Luis ang katawan ni Tucker na dinala sa isang balsa at ito ay nagbigay inspirasyon sa isa pang flashback. Sinabi sa kanya ng ama ni Luis na dinambong ng mga tao ang mga mapagkukunan ng Earth at ipinakita sa kanya ang isang punla ng puno na hindi lalago sa kanilang kolonya sa kalawakan. Sa kasamaang palad, umalis siya ilang sandali pagkatapos nito at hindi na makita ni Luis kung matagumpay ang eksperimento sa punla. Kinaumagahan, ang tubig ay nagsimulang humupa at si Luis ay muling itinapon pabalik sa hukay. Bigla siyang binisita ng isang babae na nagngangalang Mela na nagbigay kay Luis ng kanyang medikal na spray. Sa pamamagitan ng pagguhit sa dingding, sa wakas ay nagawang makipag-usap ni Luis sa batang babae at natuto ng ilang salita, kaya't hiniling niya kay Mela na tulungan siyang makuha ang biometer. Maya-maya, narinig ni Luis ang hiyawan sa labas at ang takip ay itinaas ng lalaki para ibaba ang ilang mga babae at isang sanggol sa hukay. Sa pamamagitan ng pag-espiya sa butas, nakita ni Luis na ang pamayanan ay inaatake at maraming tao ang nasawi at kinidnap. Natagpuan ni Mela ang pulang bag, ngunit siya ay kinidnap din. Isang lalaki ang pumunta sa hukay upang tingnan ang loob, ngunit si Luis at ang mga bata ay nagtago sa tamang oras. Matapos huminahon ang sitwasyon, nagpakita si Narvek upang tulungan sila, na inihayag na siya ang ina ni Mela. Matapos kunin ang manika ni Mela at ang flare gun ni Tucker, tumakbo si Narvek upang iligtas ang kanyang anak. Sinundan siya ni Luis dahil gusto niyang tulungan siyang iligtas si Mela, ngunit hindi sigurado si Narvek na mapagkakatiwalaan niya siya kahit na nagbahagi siya ng pagkain sa kanya. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang hiyaw ni Mela mula sa malayo, kaya ang dalawang babae ay umakyat sa isang malaking bato at nalaman na ang mga bihag ay dinadala sa isang bangka. Sinabi ni Luis kay Narvek na i-shoot ang flare gun sa kalangitan bilang isang distraction, ngunit gusto ni Narvek na sumugod ng walang anumang plano, kaya walang pagpipilian si Luis kundi patumbahin siya. Pagkatapos ay pinaputok ni Luis ang flare at nagsimulang hanapin ng mga lalaki ang pinanggagalingan ng liwanag. Habang sila ay ginulo, si Luis ay tumalon sa tubig na ang fog ay nagsisilbing takip at siya ay mabilis na lumangoy patungo sa bangka. Pagkatapos umakyat, sa wakas ay nakita niya ang kanyang pulang bag sa isang lambat, ngunit bago siya makaalis, dumating na rin ang mga lalaki. Walang choice si Luis kundi magtago kasama si Melia at ang iba pang preso. Sa kalaunan, huminto ang bangka sa isang napakalaking barkong pangkargamento na may kakayahang makayanin ang madalas na pagbaha at bagyo. Ang mga bilanggo ay dinala ng isang gwardya na nagngangalang Palmer na nagpasya kung saan pupunta ang bawat isa sa kanila. Ang mga lalaki ay ipinadala sa trabaho habang si Mela at ang iba pang mga babae ay dinala sa ibang lugar. Pagkatapos ay nakita ni Palmer ang baril ni Luis sa pulang bag at habang hinahanap ang may-ari, napagtanto niyang hindi taga rito si Luis. Dinala siya ni Palmer sa isang koridor at pagkatapos siyang kapkapan, ipinakilala niya siya sa pinuno ng barko na si Gibson, survivor ng Ulysses 1 at naaalala niya si Luis mula noong siya ay bata pa. Sinabi sa kanya ni Luis kung ano ang nangyari sa kanyang spaceship at tungkol sa nawawalang biometer, at bilang kapalit ay sinabi ni Gibson sa kanya ang unang pagkikita ng kanyang grupo sa mods nang dumating sila. Si Blake ay naging napakahusay sa mga lokal, ngunit isang araw, bigla silang nagrebelde at winasak ang Ulysses 1 capsule kasama ang mga kagamitan sa komunikasyon nito, na pinatay si Blake sa proseso. May plano si Blake na magtayo ng higanteng dam at gamitin ang karagatan bilang kuryente, kaya tinalakay ni Gibson kay Luis ang mga pagkakataong maibalik sa Earth ang mga tao mula sa kolonya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang ampon ni Gibson na si Neil na nagregalo kay Luis ng origami space shuttle. Matapos bigyan si Luis ng paglilibot sa lugar upang ipakita ang dam, dinala ni Gibson si Luis sa isang cabin kung saan siya maaaring manatili sa ngayon. Agad siyang humiga at sinubukang harapin ang kanyang kalungkutan habang inaalala ang higit pang mga aralin sa agham kasama ang kanyang ama.
Kinaumagahan pagkatapos maligo, nakakita si Luis ng dugo sa pagitan ng kanyang mga binti at napagtanto na siya ay fertile, kaya maaari siyang magparami dito. Pagkatapos, dinala siya sa isang klase na karamihan ay may mga babae na anak ng mga mods, kabilang si Mela, na mukhang hindi masyadong masaya. Tinuturuan sila ni Gibson at pagkatapos nilang magbahagi ng kanta, binibigyan niya sila ng pagkakataong tanungin si Luis ng lahat ng uri ng mga katanungan tungkol sa kolonya ng Kalawakan. Nang matapos ang klase, namasyal si Luis at hinanap si Neil na kumukuha ng private lessons sa halip na sumama sa iba. Gusto niya si Luis dahil mahilig siya sa mga astronaut at pagkatapos niyang tulungan siya sa kanyang takdang aralin sa matematika, ipinakita niya sa kanya ang isang lihim na patuloy na nagtatago sa likod ng kurtina. Ito ay isang maliit na puno na tumutubo sa isang garapon. Kinikilala ang ganitong eksperimento. Tinanong ni Luis si Neil kung paano niya natutunan na gawin iyon at sumagot siya na may kakaibang tao na nakatira sa isang cabin sa tabi ng silid ng makina. Gusto ni Luis na dalhin siya roon ni Neil, ngunit hindi siya dapat makipag-usap sa lalaki at tumanggi. Pagkatapos kunin ang isang mapa ng barko mula sa isang pinto, mabilis na tinungo ni Luis ang cabin ng lalaki kung saan nalaman niyang buhay ang kanyang ama at nakakulong sa lahat ng oras na ito. Sa sandaling iyon, nagpakita si Gibson at nagsimulang bigyang katwiran ang kanyang mga kasinungalingan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na pinamunuan ni Blake ang paghihimagsik dahil pumanig siya sa mods pagkatapos umibig sa isang babaeng mod. Pagkatapos ay pinayagan si Luis sa loob at muling makasama ang kanyang ama pagkatapos ng 15 taon. Siya ay nabigo na ang kanyang ama ay nagtaksil sa misyon at sumuko sa kanyang anak na babae. Ngunit ipinaliwanag ni Blake na ang mga residente ng Kepler ay hindi na dapat bumalik sa Earth, na nagsasabing kailangan niyang itigil ang mga pagkakamali. Nasaktan, tumakbo palabas ng kwarto si Luis. Nang maglaon, nang biglang tumaas ang tubig, sa wakas ay nakita ni Luis ang istasyon ng panahon kung saan maaari nilang ikonekta ang biometer upang makipag-ugnayan sa Kepler. Nagpasya siyang sabihin kay Gibson na pwede na siyang magparami upang gamiting katibayan na kailangan nila, at ipinangako ni Gibson na hahanapin ang biometer. Pagkatapos ay inanyayahan si Luis sa hapunan at sinabi ng ina ni Neil na si Maya kay Luis kung paano siya natagpuan ni Gibson noong siya ay nanganganak at iniligtas si Neil mula sa pagkamatay dahil ipinanganak siya na ang kanyang pusod ay nakatali sa kanyang leeg. Noong araw na iyon ay nagkalapit sila at inampun sila ni Gibson bilang kanyang pamilya. Biglang namatay ang kuryente at ipinaalam ni Palmer kay Gibson na may nakapasok na nanghihimasok at pinatumba ang mga gwardya para maabot ang power box. Inutusan kaagad ni Gibson ang lahat na magtago sa kanilang silid bago umalis na may dalang baril. Dumaan si Luis sa isang koridor upang bumalik sa kanyang cabin upang mahuli lamang ng nanghihimasok na may hawak na kutsilyo sa lalamunan ni Luis at sinabihan siyang tumahimik. Pagkatapos ay ipinahayag na ang nanghihimasok ay si Narvik, na hinahanap ang kanyang anak na babae. Dinala ni Luis si Narvik para makita si Mela ngunit pagpasok pa lang nila sa kwarto ng mga babae, bigla silang pinalibutan ng mga gwardya. Sinusubukan ng mga babae na labanan sila habang si Mela ay sumisigaw para sa kanyang ina, ngunit si Palmer ay nagpakita at sinipa si Narvik, kahit papaano ay alam niya ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay inutusan ni Palmer ang kanyang mga tauhan na kunin si Narvik, ngunit bago siya umalis, ibinulong niya kay Luis na kunin lang nila ang mga babae at hindi sinasadyang nahulog ang manika ni Mela. Bumalik ang power at ginamot ni Maya ang sugat ni Luis habang misteryosong sinasabi niyang kagaya niya ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Luis ang mga poster sa dingding at napansin niyang lahat sila ay mga larawan ng mga babae at pagbubuntis. Sa sandaling iyon ay dumating si Gibson upang suriin siya at sinabi kay Luis na si Narvik ay isa sa mga gwardya na tumalikod sa kanya noong panahon ng paghihimagsik. Tinalakay nila ang sitwasyon at sa wakas ay natuklasan ni Luis na ang mga batang babae ay binihag para sa hinaharap na plano ng pag-aanak ni Gibson. Naiinis si Luis pero nagkunwaring kakampi ni Gibson para maiwasan din na arestuhin. Biglang pumasok si Palmer dala ang pulang bag ngunit nang buksan ito ni Gibson, wala ang biometer sa loob. Pinaalis niya si Luis at sinabihan si Palmer na bantayan siya bago tignan ang kanyang anak, na ipinakita sa kanya ang isang manika na nakita niya. Pagkatapos ay napansin ni Gibson na ang biometer ay nasa loob ng manika. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakarinig si Luis ng ingay at nakita niyang nagtatago si Mela sa kanyang aparador, ngunit biglang kumatok si Palmer sa kanyang pinto at pilit na pinapasok dahil narinig niyang may nawawalang bata. Mabilis siyang tumingin-tingin sa paligid ngunit hindi niya nahanap si Mela, ngunit sa halip na umalis,
Sinimulan niyang makipaglaro kay Luis, walang pakialam sa pagtanggi nito sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, itinulak niya ito sa dingding, ngunit bago niya ito mapakinabangan, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa aparador. Si Palmer ay gumalaw upang mag-imbestiga, ngunit si Luis ay sumugod sa kanya at ginulo siya ng isang halik. Biglang nagsimulang manginig si Palmer at bumagsak sa lupa, namatay siya dahil naipasok ni Luis sa kanyang bibig ang kapsula ng lason mula sa kanyang kwintas na tag ng hukbo. Pagkatapos, kinuha ni Luis ang sandata ni Palmer at kasama si Mela, palihim silang naglibot sa barko. Nang makasalubong nila ang isang gwardya, ginulo siya ni Mela at pinatumba siya ni Luis mula sa likuran. Pagkatapos ay narating nila ang selda kung saan pinananatili nila ang lahat ng mga bilanggo na ginagamit nila bilang mga alipin sa trabaho. Nandoon din si Narvik at binigay sa kanya ni Luis ang sandata ng gwardya bago siya tumakas kasama ang iba. Habang iniligtas ng mga bilanggo ang mga batang babae, hinanap ni Luis si Blake na nagpapakita sa kanya ng isang bagay sa bintana. Lumabas si Gibson papunta sa weather station kasama sina Neil at Maya, nakakaiba dahil hindi siya umaalis ng barko. Pagkatapos ay napansin ni Luis ang manika na niregalo ni Neil kay Blake at napagtanto na si Gibson ang may hawak ng biometer. Hindi niya naiintindihan kung anong patunay na ipapadala ni Gibson nang wala siya at ipinahayag ni Blake na si Neil ay hindi isang mods. Niyakap ni Luis ang kanyang ama habang tinatanggap niyang pigilan si Gibson at sinabi ni Blake sa kanya na hindi niya sinindihan ang kanyang huling posporo. Samantala, ang mga mod ay nakatakas mula sa barko habang umiiwas sa putok ng baril mula sa mga gwardya. Sumama sa kanila si Luis at binaril ang ilang lalaki bago pumasok ang grupo, kung saan mas maraming gwardya ang nagsasamantalang patayin ang ilan sa kanila. Binaril ni Luis ang sinumang gwardya na masyadong malapit at tinulungan ang grupo na makarating sa isang bangka bago pumunta sa tubig upang lumangoy sa weather station. Kinuha ni Gibson ang dugo ni Neil at ipapadala na sana niya ang mensahe, ngunit ipinahayag ni Luis ang sarili at pinagbantaan siya gamit ang kanyang sandata. Tumugon si Gibson sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang baril kay Neil na inihayag na siya ay anak ni Blake at sa makatuwid ay kanyang kapatid sa ama. Sinubukan ni Maya na ipagtanggol ang kanyang anak, ngunit binaril lang siya ni Gibson sa ulo. Ibinaba ni Luis ang kanyang sandata upang iligtas si Neil mula sa parehong kapalaran, at agad na ipinadala ni Gibson ang data sa Kepler gamit ang biometer. Dahil naabala siya, ginamit ni Luis ang pagkakataon na habulin siya sa tubig, pagkatapos ay sinakal niya at nilunod si Gibson, halos malunod ang sarili sa proseso. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Narvik at nagawang buhayin siya gamit ang CPR. Muling sumama sina Luis at Blake sa mods at lahat sila ay sumakay sa isang tugboat. Nagdalamhati si Neil sa pagkamatay ng kanyang ina, kaya kinausap siya ni Luis at niregalo sa kanya ang kahon ng posporo bilang tanda ng pag-asa. Sa huling eksena, isang grupo ng mga bata ang naglalaro sa likod ng pamayanan at natatakot nang makakita sila ng mga figura sa ulap. Gayunpaman, natuwa sila nang mapagtanto nila na ang kanilang mga inagaw na magulang na sa wakas ay malaya na mula sa kontrol ni Gibson. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.